Sa halagang 37 to 47 pesos kada araw, kahit na 17 pieces lang magawa mo nito, pwede ka nang kumita ng malaki. Oo, madali pa tong ibenta. Oo, laku-laku mo lang sa bahay-bahay. Kikita ka na kahit sa online, mabenta to. Ayan, ang una ko nilagay, half cup ng brown sugar, isang kutsara ng baking powder, at saka ito, 1 cup ng all-purpose flour. Kung meron ka bibiling bread flour, pwede rin naman. Pwede rin cake flour. Basta kung anong meron ka dyan, basta harina. Ganun. Sa asin, optional lang. Kung wala kang asin, pwedeng hindi ka na maglagay. Tapos haluin mo lang yung dry ingredients natin. Pagkatapos mong haluin, ilagay mo na yung half cup ng evaporated milk. Pero kung nagtitipid ka, pwedeng tubig na lang yun. Oo. Tapos 3 kutsara ng mantika. Yung literal na pang prito, pwede na. Yun lang naman ginagamit ko. Oo. Mas mura eh. Oo. Tsaka 1 kutsara ng suka. Optional lang yan. Pero kung gusto mong mas umalsa siya, maglagay ka ng suka. Oo. Tapos 1 piraso ng itlog. Yung maliit lang, carry na yan. Oo. Tsaka 1 patak lang ng vanilla. Kung wala ka nyan, pwedeng hindi ka na maglagay. Oo. Optional lang din yan. Pero mura lang naman ng vanilla sa palengke. Tanong-tanong ka lang din. Oo. Tapos haluin mo lang yan hanggang sa maging smooth yung texture niya. Ayan. Kapag ganyan na yung itsura niya, pwede mo nang ilagay yung yellow food color, oo. 2 to 3 drops yung nailagay ko. Diyos ko po. Ayaw kasing pumatak. Ayan no, para siyang nakasil kasi kabubukas lang. Tapos nung biglang ano ko, ayan no, kita nyo, parang siyang umano. Bumuhos. Pero okay rin naman. O, okay pa rin naman yung kulay. Oo, okay pa rin sa personal. Pero mas okay kung medyo maputla yung pagka-yellow niya. Dapat kasi talaga 1 drop lang eh. Oo, 1 to 2 lang eh. Oo, tapos, pagkas mahaluin yun, i-rest mo lang yung mga 10 minutes para mas malusaw yung asukal. Ganun. Tapos, ayan, gamit tayo ng baking tray. Kung wala kang baking tray, pwede kang gumamit ng stainless na puto molder. Oo, pwedeng medium size nun, o kaya large size. Basta ka anong bet mo. Oo, ganun. Ayan, pagkalipas ng 10 minutes na pagpapaalsa, oo, pag-rest nitong butter, pwede na nating isalin dito sa baking tray na nakagris na ng mantika. Oo. Bawat isang mold niyan, 1/8 cup na sukat ng butter. Oo, ganun. Medyo malalaki to kasi medyo malaki-laki itong baking tray na gamit ko. Hindi ko sure kung anong sukat niya. Basta medyo malaki-laki. Kaya sinasabi ko sa inyo, 1/8 cup yung ginamit kong measuring cup dito. Tapos, i-bake mo lang yan mga 6 to 8 minutes sa pinaka-maximum na temperature ng oven mo. Tapos, pagkalipas ng 6 to 8 minutes, babaan mo na yung temperature ng oven mo sa 180 degrees Celsius. Oo, tapos i-bake mo lang ulit ng mga 8 minutes. O, kung gusto mo, mga 10 minutes. Kung gusto mo, medyo sunog yung ilalim. Ganun yung gilid. Ganun lang. Pero, dapat, bago mo isa lang yan, na-preheated mo na yung oven mo, ha? Ako ang gamit kong oven, gas oven. Oo. Ayan. Iba-iba kasing klase ang oven, eh. Kaya, tingnan mo maigi. Kaya, minsan, maiiba sa pagluto dahil sa oven. Iba-iba klase. Yung listahan ng recipe, tsaka costing na sa dulo ng video na to. Napakaliit lang ng puhunan nito, lalo na kung tubig lang gagamitin mong nito. Liquid. O, tas yung asukal, pwede mong bawasan. Oo, nasa sayo yun. Ayan, ito yung pangalan recipe natin, kababayan bread. Authentic siya, pero mas pinasarap. Mas pinalambot. Sige na, goodbye, good luck. Love you.